Meron akong sinner na mas mahaba galing kay Crisette mo doon sa nagasasalita na mangingisda na nung panahon daw ni PRRD sila ay nakakapangisda, ngayon hindi na. Nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik, pero sa panahon ngayon po hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag-alarma na naman ang China na, "Oy, wait lang kuya, wala kang ayuda." Ha, kuya, bida-bida ka ha. Sinasabi mo na nung si PRRD nakakapangisda kayo nung bagong administrasyon na, hindi na ha. Dahil dyan, hindi ka nakasali sa ayudahan. Ayaw na ayaw nila niyan, allergic yung mga congressman sa mga pangalan na Duterte ha. O kuya, tandaan mo yan, kapag ka hindi ka nabigyan ng ayuda, magsabi ka sa amin, bibigyan ka namin ni Banatbay ha. Nung May 14 is nakabaho din kami lang po. Dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung maibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po naming iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manghuhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po, siguro pinakamaganda kuya, magsama kayo ng isang congressman bawat bangka. Isang congressman bawat bangka. Halimbawa, ilang bangka kayo dyan? 300 yung congressman eh. Isama nyo lahat, 300 na bangka, tigi isang congressman. Total, magagaling naman yan para pag nanghuli China, pati sila damay. Pero bilib na bilib ako sa'yo kuya. Bilib na bilib ako sa'yo dahil kumbaga you are in the lion's den. Nasa lion's den ka. Kumbaga lahat ng mga leon nandiyan dyan sa harapan mo, pwede kang lamunin ng mga yan anytime. Mantakin mo, tinabla mo. Tinabla mo ang administrasyon at sinabi mo na noong panahon ni PRRD, okay, nakakalayag kami dyan. Ngayon lang, para kayong mga loko-loko eh. Kung ano-anong ginagawa nyo sa China, pati kami tuloy, hindi na makapangisda. Kung ano-anong pahirap ang dinudulot nyo sa amin, puro naman kayong mga pansarili lang. Sabi ng mga Congress, sige, sasama kami sa inyo. Ilan ba kayo? 300 plus kami sa Congress. Sama kami sa inyo, yun ang pinakamaganda. Ito, dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin. Pa-contempt mo! Pimentel, i-contempt mo yan! Mali ang sinabi niya. I-contempt mo, ikulong mo! Pucha nakayuko lahat Yung mga yung Powerpuff Girls nakayuko lahat, nagse-cellphone Sabi na, tarantado to Sino ba nagsama dyan? Sabi walang DDS dapat na mangingisdang pupunta. Pucha yan Napayuko lahat, si Richard Gomez napayuko, si Dan Fernandez na bida-bida din napayuko. Ayan yung party list napayuko. Ito na si Pimentel, taga yan. Johnny Pimentel, taga Cebu yan. Surigao del Sur pala. Surigao del Sur 2nd District. Pimentel, ipa-content mo na yan si kuya. Pinatatagal pa natin yan. Doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan. Galit na galit kayo sa Chinese. Ayun yung congressman nila sa Zambales, si Kung Hon. Chinese yun Baka mamaya spy yan I-hearing nyo yung nanay at saka tatay niya kung sino Baka memiya napapasok na yung Congress ng mga spy na mga Chinese, mga nagiginang politiko hindi ba yung Kung Hon? Nagtagal kayo sa China. Yung kasama niyong kongresista, Chinese. Diyos mio. Hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador ay nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo,
kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sige. Sige, talunin nyo si Kuya. O kasi si Kuya yung nandiyan dyan eh. Sabi nga niya, nung panahon ni PRD, kung may gentleman's agreement, di mas maganda pa nun. Kabayaan nyo na yung gentleman's agreement kung yan yung sinasabi nyo kasi nakakapangisda kami nun eh. Eh ngayon, wala na, hindi na kami nakakapangisda. Tutsa, atin ito pa kayo nalalaman. Kami nagugutom dito. Inuuna nyo yung politika nyo, inuuna nyong awayin si Duterte. Eh nung panahon ni Duterte, maraming isda. Ngayon, wala na. Sabi ho ninyo, 2014, panahon po ni Pinoy yun. But then, lately, nakita po natin, masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? So, yun po ang tinitignan po nating anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So bago po mag 2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Mayroon bang mga untoward incident na nangyari, nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga mangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan ng aming pangisdaan, masaya rin din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mangisda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bago po malaot. Mapapaabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Mapapaabot. Yan. Nagpunta kayo dyan, di nyo alam problema ng mga mangingisda. So hanggang ngayon, nagpahiring kayo dyan, ipapaabot pa rin. Hanggang ngayon, pag-uusapan nyo pa rin. Tagal-tagal nyo nang binabanatan mga Duterte, yung problema ng mga mangingisda, hindi nyo pa sinusolusyonan. So ang ano ngayon is, regardless, nagkamali sa date o kung ano man, ang punto rito, hindi kami makapangisda dyan. Anong kaya nyong gawin para sa amin? Anong pwede natin gawin? Kawawa kami pag nakulong kami ng mga nahuli kami ng mga anong gagawin nyo? Anong mangyayari sa amin? Gusto namin magtrabaho. Gusto namin mangisda. Anong gagawin natin? Ano bang ginagawa ng administration ngayon sa mga mangingisda natin? Ayun. Ina-aggravate yung situation dyan sa South China Sea, tapos pati itong mga mangingisda natin nadadamay. Hindi ba dati naman doon nakakapangisda sila, bakit ngayon hindi na? Tapos ang tanong nito ni Kuya, so yung bawa manguhuli sila, no? So ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin namin?
Sige, paparating namin kay speaker. Anak ng tinapay, umuwi na kayo. Uwi na eh. Paparating nyo pala. Paano makakarating yan? Nandiyan pa kayo. Parating nyo na. Yun lang problema namin. Wala na tayong pag-uusapan dito. Gusto namin makapangisda ng matiwasay. Okay? Parang awa nyo na. Kausapin nyo mga Chinese kung anong gusto nyo. Bayaran nyo. Bahala kayo. Basta gusto namin makapangisda dyan dahil trabaho namin yan. Pag di kami nakapangisda dyan, wala kami pambubuhay sa ating mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay. Tapos wala pa kayong isda makakain. Lalaki pa naman ang mga tiyan nyo. O, yung mga magagandang isda sa inyo napupunta, yung mga pangit sa amin. Ano bang magagawa natin? Parang awa nyo na, magpapalaot na kami sa 15. Ano sabi? Para tingin natin kay speaker. Ang galing. Yan ang talagang tinatawag na proactive. Proactive. So ang dami ng tanong, ang dami sinabi nila nung tinanong ni Kuya, ano ba magagawa mo? Pag-aralan natin. Kausapin namin si Speaker. Kaya nga po kami nandito dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national? Tayo na ayuda. Yung ayuda, hindi nila kailangan yan. Kailangan nila isda. Cecilia Resurrection, pinapasabi ni August, sama daw ng ugali ko. Ano si August? Hi Cecilia Resurrection. Sabi mo kay August, bati na kami, uwi na siya. August, sorry na August ha. Sorry na August, sige bati-batiin kita kahit June pa lang, batiin na kita ng hanggang August ha. Maraming salamat Cecilia Resurrection ha. Hindi ko alam kung jowa mo si August, nanay mo, tatay mo. Pasensya na sa kanya kamo ha. Wag na siyang magalit. Batiin ko na siya araw-araw. Thank you very much Cecilia Resurrection. You are amazing. Ang daming problema ni Kuya. Sobrang dami ng problema ni Kuya. Natanong ni Congressman, reklamo ka na reklamo, tumanggap ka na ba ng ayuda? Tingnan nyo ano yung sasagot dito ni Kuya. Government natin. Sa ngayon sir, hindi ko po alam yun kasi lahat po natanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya nga, ngayon na nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng Ayun, palakpakan. Ayun, so parang parang si Kuya pa may kasalanan. So nakatanggap ka na ba ng ayuda? Kung